Hi everyone! Attention sa ating mga senior citizens na laging nakasubaybay dito sa aking channel. Kumusta po kayo? Sa video na ito, pag-uusapan po natin ang mga pagbabago ng benepisyo ng mga senior citizens dito sa Pilipinas mula sa ating gobyerno ngayong taong 2025. Gagawan lagi natin to ng milestone guys ha, para at the end of the year, at the end of the 2025, malalaman natin kung malaki ba ang naitutulong ng gobyerno sa ating mga senior citizens. Wala ba silang nakakaligtaan? Or baka naman mamaya pili lang ang mga nabigyan ng mga pinagbabanggit nating benepisyo para sa mga seniors. Okay, sa video na ito guys, meron ng dalawa na benepisyo para sa ating mga senior citizens. Unahin natin ang Centenarian Act na kung saan effective siya noong January 1 agad, di ba? First week pa lang ng January 2025 ay nag-announce na sila. Nag-anunsyo na ang NCSC na pwede nang mag-apply ang ating mga senior citizens para sa Centenarian Act cash gift. Ito po yung expanded Centenarian Act na kung saan kapag ang isang Filipino senior citizens ay umabot na po ng 80 years old, 85 years old, 90 years old, 95 years old, ay may makukuha na po sila na 10,000 pesos cash gift mula sa ating gobyerno. So, before kasi guys, ang Centenarian Act lang natin is para lang doon sa mag 100 years old, na magkaroon sila ng 100,000 pesos. Ngayon sa expanded natin, at least kahit papano, meron na pong 10,000 pesos ang senior citizens na aabot doon sa mga edad na pinagbabanggit ko. Kung paano makapag-avail nito guys, mag-apply po kayo, lapit po kayo sa Senior Citizens Office sa LGU nyo para po sa application nyo sa Centenarian Act benefit. So may mga natatanggap akong questions regarding dito sa Centenarian. Linawin po natin para maintindihan nyo po ha. Yung unang tanong na natatanggap ko, paano kapag ngayong taon ay 84 years old na ako? Or ngayong taon ay 91 years old na ako? May makukuha po ba ako? The answer is no. Wala po. Dahil in every 5 years lang po yung milestone natin dito. Start tayo ng 80 years old bago po tayo makakuha ng 10,000 pesos. For example, ngayong taon, ikaw po ay 91 years old. Wala ka pong makukuha. Hihintayin mo po na mag 95 years old ka para may makukuha ka pong 10,000 pesos. Kung ikaw naman ay 84 years old ngayong taon, wala ka rin pong makukuha. Hihintayin mo pong mag 85 years old ka. So that is next year pa, no? Bago ka po makakuha nitong benefits na to. At another example po, for example, ngayong taon na to, 80 years old ka. So nakakuha ka na ng 10,000 pesos. Next year, 81 years old ka. Wala ka pong makukuha. Ang next mo na po na 10,000 pesos ay pagtungtong mo na ng 85 years old. Okay, nagets po doon sa mga medyo nalilito pa pagdating dito sa mga edad na pinagbabanggit ko sa Centenarian Act. So pakinggan niyo po itong sinasabi ni Dr. Mary Jane Loreche ng NCSC. 3 siya, maghihintay siyang maging 95 siya. Okay? So ngayon naman guys, pangalawa na natatanggap ko pong mga katanungan mula sa ating mga senior citizens. Kapag daw ba mag-apply, kailangan ay 80 years old ka na, 85 years old ka na, hihintayin mo ba na makatungtong ka sa ganong age bago ka mag-apply ng Centenarian benefits? The answer is no. Pwede po kayong mag-apply na sa Centenarian in advance, 4 to 6 months bago ang iyong Centenarian age. So for example, ikaw ay mag 90 years old ngayong taon, pwede ka na pong mag-apply kahit hindi mo pa birthday, pwede ka nang mag-apply 4 to 6 months bago ka mag 90 years old. Yes. At para mas malinaw sa inyo, pakinggan niyo po ulit itong sinasabi ni Dr. Mary Jane Loreche ng NCSC regarding dito. Pwede siya 4 to 6 months prior to your birth date, no, for the milestone. Pwede ka nang mag-process ng iyong claim. Ngayon naman, proceed tayo sa pangatlong katanungan aking natatanggap mula sa inyong mga senior citizens. Paano daw kapag biglang namatay yung isang centenarian?
makukuha pa ba ang benefits na 10,000 pesos? The answer is yes, as long as bago po siya namatay ay covered po siya doon sa centenarian age. Nakapag-apply siya. For example, 90 years old siya ngayong taon, no? Nag-apply na siya, nag-birthday na siya ng 90 years old, pero waiting pa rin siya doon sa pera galing sa gobyerno sa 10,000 pesos. And eventually, hindi natin namamalayan, no? Or hindi naman natin alam na mawawala na siya sa mundo. So, pwede pa rin pong maklaim ng kanyang pamilya yung hindi niya natanggap na 10,000 pesos. All you have to do, i-present nyo lang yung mga documents. Like for example, yung death certificate, no? So, yun lang guys. So, pakinggan nyo rin itong sinasabi ni Dr. Merijen Loreche. Yes, kailangan din ng mga requirements para dito. Una ay kailangan na siya yung talagang recognized surviving kin at saka merong mga other documentary requirements kasama yung ating death certificate niyan para yan ay maproseso at matingnan na katotohanan ay milestone ager na siya pero siya ay namatay bago niya nakuha ang benepisyo. Okay, so kung may mga questions kayo regarding Centenarian Act, just comment below guys. Ngayon naman, proceed tayo sa pangalawang benefits ng senior citizens ngayong 2025. Si PhilHealth po. Kung nababalitaan niyo po, si PhilHealth ay nag-announce na magtataas na po sila ng kanilang coverage sa package, no? Mas mataas na ang sasagutin ni PhilHealth. Ngayon guys, ang magandang impact nito sa mga senior citizens katulad nyo, alam naman natin na pagdating ng 60 years old ng isang citizens, no, automatic na siyang senior citizens at automatic na siyang member ni PhilHealth. No? So, free lifetime coverage ang ating mga senior citizens. Tapos, no balance billing policy pa. Ibig sabihin, senior citizens who are confined in an accredited public hospital can avail of the NBBP or yung tinatawag natin na no balance billing policy, which means they usually don't have to pay anything when they are discharged. Okay? Ang maganda nito guys, kaya ko siya nako-considered as magandang benepisyo din sa ating mga senior citizens dahil hindi naman lahat ng senior citizens sa Pilipinas ay sa public hospital nako-confine, di ba? So meron din namang sa mga private hospital. At ang maganda kasi dito, meron ng increased benefit package. So as of January 1, PhilHealth increased benefit package for almost all medical and procedural case rates, no? Na 50%. So malaking bagay to sa ating mga senior citizens, lalo na yung mga senior citizens natin na from time to time, labas-masok na sa hospital. Right? So at least as of January 7, 2025, meron tayong dalawang good news naman na ginawa ng gobyerno para sa ating mga senior citizens, di ba? And we are looking forward to it sa susunod pa na mga buwan, sa susunod pa na mga weeks, na sana ay may matatanggap na naman tayong magandang balita, magandang pagbabagong benepisyo para sa ating mga senior citizens dito sa Pilipinas. So subaybayan nyo po ang aking video dito sa channel dahil sabi ko nga magkakaroon tayo dito ng milestone. At the end of the year, malalaman natin guys ano-ano ba yung mga benepisyo na binibigay ng ating gobyerno para sa ating mga senior citizens ngayong 2025. Yun lamang po, maraming salamat sa inyong panonood and ingat po kayo. God bless you all.